Ang lihim ni Miss Tanya. High school pa lang ako noon sa isang public school sa Las Piñas. Alam mo na, tipikal na estudyante. Tamad sa klase, palaging late at madalas absent sa mga subjects na wala akong pakialam. Pero may isang klase na hinding-hindi ko pinalalampas. Yun ang klase ni Miss Tanya. Siya ang dahilan kung bakit bumabangon ako sa umaga at pumapasok sa eskwela kahit wala akong ginawa kundi titigan lang siya. Napakaganda niya, parang artista. Maputi, mahaba ang buhok, laging mabango, at kapag ngumingiti siya, parang lumiliwanag ang buong classroom. Sexy rin siya pero hindi bastusin. Saktong-sakto lang, tamang pangarapin ng isang batang katulad ko. At hindi lang siya basta maganda, matalino rin siya at sobrang galing magturo. Parang kahit anong ituro niya, madali kong naintindihan. O siguro dahil lang gusto kong intindihin kasi gusto ko siya. At aaminin ko, may nararamdaman akong kakaiba tuwing titingin siya sa akin. Minsan, feeling ko may alam siyang hindi ko alam. Para bang may lihim siyang gustong sabihin pero hindi niya magawa. O baka naman ako lang to, assuming masyado. Pero isang gabi, may nangyari sa akin na hindi ko makakalimutan. Nagpaiwan ako sa school para sa remedial class. Wala akong choice. Puro bagsak ang quiz ko sa subject ni Miss Tanya. Kasi naman, paano ako matututo kung siya ang nasa harapan ko? Imbis na makinig, puro siya lang ang iniisip ko. Alam mo, dapat mas iniintindi mo ang lessons natin. Sabi niya habang nakaupo sa harapan ko, nakataas ang isang kilay. Kasi naman miss, ang hirap mag-focus pag kayo ang nagtuturo, pabiro kong sagot. Ngumiti siya, yung tipong mapang-akit pero may halong pang-aasar. Ganun, ako pala ang dahilan kaya bumabagsak ka. Hindi ko naman po sinasabing. Tumawa siya ng mahina at lumapit sa akin. Ang bango niya, parang rosas na may halong vanilla. Parang gusto kong maglaho na lang sa kinaupuan ko. Pero bago pa kami makapagpatuloy, biglang nawala ang ilaw sa buong eskwelahan. Nagkatinginan kami. Brownout? Tanong ko. Umiling siya. Hindi, may kakaiba akong nararamdaman. Biglang lumamig ang paligid. Hindi yung tipong normal na lamig, parang nasa loob kami ng isang freezer. May narinig akong kaluskos sa labas ng classroom. Teka lang miss, may tao yata sa hallway? Tahimik siyang tumayo at lumapit sa pinto. Sumilip siya sa maliit na salamin. Wala naman. Bulong niya. Pero may naririnig pa rin akong kaluskos. Hindi normal. Parang may naglalakad pero walang ingay ang mga yapak. Tara na, umalis na tayo, sabi niya hawak ang braso ko. Lumabas kami ng classroom. Tahimik ang buong hallway pero ramdam ko na may hindi tama. Parang may bumubulong sa tenga ko. Isang malamig na hininga ang dumaan sa batok ko. Miss, may multo yata rito, bulong ko kinakabahan. Hindi siya sumagot. Pero nang lingunin ko siya, iba na ang tingin niya sa akin. Malamlam ang mga mata niya, parang wala na siyang kulay. Ang mga labi niya unti-unting nagdilim. Napaatras ako. Miss Tanya, ngumiti siya. Ngiti na hindi normal. Wala ka bang napapansin sa akin? Napakurap ako. Bigla siyang lumapit, halos magkadikit na ang mga mukha namin. Ramdam ko ang malamig niyang hininga sa balat ko. Teka lang, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Biglang bumukas ang pinto ng isang lumang classroom. Isang malakas na hangin ang sumalubong sa amin. At sa loob, may nakatali. Ako, isang lalaki ang nakagapos sa isang silya. Marungis, tuguan, at ano to? Napaatras ako, narinig ko ang tawa ni Miss Tanya. Hindi na siya yung maganda at maamong guro na kilala ko. Ngayon, ang itsura niya ay parang hindi tao. Maputla ang balat niya, mahahaba ang kuko at ang mga mata niya, itim na itim. Ang cute mo kasi, bulong niya. Kaya gusto kitang gawing akin. Bigla niyang hinaplos ang pisngi ko. Ramdam ko ang lamig ng kamay niya, hindi normal. Miss Tanya, napaluhod ako sa harapan niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil parang nawalan ako ng lakas. Huwag kang mag-alala, bulong niya. Matagal ko nang gustong sabihin to, crush din kita. Nalaglag ang panga ko. Teka, ano? Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ko. Pero alam mo, hindi tayo pwedeng magkatuluyan sa normal na paraan. Sa likuran niya, biglang naglitawan ng mga anino, mga hugis na hindi tao, may mahabang kuko at nagliliyab na mga mata. Teka lang, miss. Anong ibig sabihin nito? Lumapit siya sa akin at bumulong sa tenga ko. Alam mo bang, matagal na kitang pagmamayari. Biglang sumakit ang ulo ko. Para akong hinihila pababa. Lumingon ako sa katawan kong nakatali sa silya. Miss Tanya, ngumiti siya ng matamis. Tawagin mo na lang akong asawa mo. Magising. Nagising ako nang maramdaman kung may malakas na sumampal sa likod ko. Gagi, ang lihim ni Miss Tanya.
High school pa lang ako noon sa isang public school sa Las Piñas. Alam mo